mega love shout out po mga kakabsat. Kamusta na? Binisita natin si Attorney Claire. Kamusta naman siya? Ito mga kabsat, Senator Robin, pinagtanggol ang pagwawala ni Rowena Guanzon 1 hour ago. 30 minutes content ni Attorney Claire. Pera mo ulit, Attorney Claire, ha? Nako po, mukhang maganda tong pinag-uusapan dito. Sige, here we go. Pasok. Guanzon. Again, sa mga bago pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe mga kabsat. Maraming salamat po. Alright. Here we go. Go. Naku, dalawang harang pa. Naman si Coco Martin eh. Grabe naman, dalawang harang. Okay, pasok. Bilisan natin ito para matapos ka agad. Sigurado may bati-bati pa yan. Sabi niya, ay, talaga? Saan? 1PH ng program. Nadinig ko lang sa kanya sa DCRH. Well, anyway, ipakita ko muna to kasi bago natin ipakita ko paano siya pinagtanggol nitong si Robin Padilla. Senator Robin Padilla. Tingnan muna natin. Renato, si Robin Hood, oh. Kita natin. Ito ay nasa parte ng, parte na to ng media eh. Ng news, okay? Ayan, mula sa abogado.com.ph. Okay. Jesus Falsis on Guanzon's small outburst. That's not how a civilized person behaves. According to him, okay, lawyer Jesus Falsis criticized the behavior of former Commission on Elections Commissioner Rowena Guanzon, who confronted a couple whom she said told her to leave the mall for coughing. A part of Guanzon's outburst was captured in a video that went viral. Okay? She was heard loudly telling the woman that she should not have been in the mall if she is sick and calling her husband stoot, ignoram, toot, mata pobre. She also said he was not even, di ka nga naka-Rolex di ka nga naka-Gucci. Yan. So itong Rolex and Gucci, hindi ko makita yung dahilan para sabihin niya to. Ito rin, hindi ko rin alam bakit kailangan sabihin niya to. Wala pa rito yung PI May kasunod dito, stoop, ignoram, stoot, PI. Yan. Ha? So ito, hindi ko malaman bakit kailangan sabihin to. Ito, Egrita Grichi. At Minata. Hindi naman niya makakaila. Sinabi niya naman yon. She later released a video statement saying she felt humiliated by the man, asking her if she could not afford to buy a mask. So dito, na-offend siya daw. Kaya siya nagwala. Ooh. Kaya siya nagwala. Okay? Dahil dito sa sinabi, wala akong pera pambili ng mask, ay nagwala na siya. Falsi said Guanzon's behavior was scandalous and called her elitist for saying the man was not even wearing Rolex. Whatever started or caused the conflict, that is not how a civilized person should behave. Ito. Ay, meron pa siya dito. Wait, meron pa siyang binanggit. Ba't wala na dito? May kinukwento siya rito, mga ka-clear. Hanapin nga natin. May kinukwento siya dito. Viola, shout out. Kung paano ba daw talaga umaksyon si Rowena Guanzon. Teka lang, mga clear. Saan na yun? Wala dito. Hanapin ko, Hindi na nawala. Hanapin ko lang. Hanapin natin. Share ko na para makita natin hinahanap natin. At talaga Guanzon, walang cough. Wait lang Okay. Ito. At talaga Guanzon, walang cough etiquette. Okay. Nangyari, nawala ng sound si attorney. At kung paano yatang i-treat ni, hindi ko na makita, dapat hinanap ko na kanina. Itong si, ito yata. Ito, pakita ko, ito. Ito na, yan. Kita nyo? Lakayan natin. Yan. Ito lang mga klira. May nagsumbong na Tweety Bird tungkol kay former COMELEC Commissioner Rowena Guanzon. Ayan, according to Jesus Falsis, mga klira. Okay. The scandalous outburst daw sa Rockwell is not an isolated case. It's not the first time she shouted and demeaned other people publicly. So meron pa parang ibang Sometime in case. 2019 or 2020, when she was still an incumbent COMELEC commissioner, she arrived in NAIA and she wanted to complain and file an incident report against an airport security who was allegedly bastos or rude to her. When the head of the security and Guanzon staff investigated the matter, they found out that the story was reversed. Nabago yung kwento. Pero according dito pero siya yung nagko-complain, di ba? Imbes na si Guanzon yung binastos, si Guanzon yung nambastos. The true story was, may airport security na babae na buntis at that time who saw Guanzon going to the wrong way in NAIA.
So dahil kilala nung security si Guanzon, dahil kilala nung security si Guanzon, dahil namumukaan niya, dahil madalas na naiya si Guanzon as a VIP, the lady guard rushed to approach Guanzon to tell her she was going the wrong way and give her the right directions. She lightly tapped or tinapik si Guanzon. Nakatalikod siya sa arms or shoulder area to inform Guanzon. But instead of being greeted positively, Guanzon turned around and shouted immediately, "Why are you touching me? Don't you know who I am?" Okay? Tapos may binato na small object or gamit si Guanzon against the lady guard who was pregnant at the time. When the security office told Guanzon's staff the truth or the real story, the staff allegedly said something along the lines of, ganun po ba? I won't be surprised. Sorry sa abala. While you're watching this Monday.com ad, Lisa clicked the star and Monday Sidekick flagged potential delays, prioritized tasks. Okay? So, itong side of the story ni Rowena Guanzon tungkol sa Rockwell outburst niya should be taken with a grain of salt. Huwag maniwala hook, line, and sinker sa version niya. Because this is not the first time this happened and not the first time she has given a very different and unrealistic version of the story. Pag nakita niyo si Guanzon sa elevator, huwag kayo sasabay sa kanya, Ayaw niya yan. Bawal sumakay sa elevator kasabay niya. Lalo na noong COMELEC commissioner pa siya. Katakot naman yung ganon. Ganyan tao, kailangan naka-Rolex or Gucci ka muna para hindi ka murahin ng PI at bago ka tratuing tao. O yan galing ito kay Jess Francis. Meron lang nagkwento. Okay, binasa ko na sa inyo. Pero anyway, balik tayo kay Robin Padilla. Okay, Robin, Senator Robin. So, ang tanong natin, kilalang kilala niya ba si Rowena Guanzon? Diba? So, alam ba niya kung paano talaga siya umasta? Alam ba niya kung paano ba kumilo si Guanzon? Ha? So, pero, dahil, papakita ko sa inyo to, dahil pareho na sila ng pinagtatanggol ay, okay na sila. Parang okay sila. Saan ba to? Meron dito picture. Magkakasama sila eh. Magkakasama sila. Wait lang. Sa isang affair, sa house yata yun. Magkasama sila. Nila Bongo, Senator Bongo. Tapos hindi siya DDS, no, attorney? Kanina, nakita ko na eh. Anyway, so yon. So, tanong natin, kilala ba niya? Gano'n niya kakilala muna? Ito pala ito. Papakita ko. Yan, di ba? Wait lang, pakita ko sa inyo. Ito. Parang okay naman sila ni Robin Padilla. Diba? Plot twist, Rowena Guanzon, naiintindihan na bakit number 1 Senator Robin Padilla. O, biglang nabago na, di ba? Kasi okay na sila. O, si Senator Bongo, diba? Noong una daw, di ba? Nung nag-number 1 Senator yan noong 2020 na, pailing na lang ako. Ngayon, naiintindihan ko na ba dahil iba ang karisma sa personal, very humble at gentleman. Yan. So, di ba? So, anyway, pinagtanggol siya. Balik tayo dito. So, yan. Nag-react si actor-politician Robin Padilla sa viral mall incident ni dating COMELEC Commissioner Atty. Rowena Guanzon na umani ng samot-saring komento sa social media. Sa kanyang Facebook post ni Robin, ipinagtanggol nga ni Guanzon, Atty. Guanzon, ang karapatan ng bawat Pilipino. Walang sino man na dayuhan na maaaring magpalabas sa kahit sinong Pilipino sa kahit saang lugar. Nandun tayo sa dayuhan, Dayuhan daw. Diba? So, appealing to the emotions to para sabihin na siya ay makapilipino. Kasi sabi Chinese eh. Diba? Chinese, Pero parang hindi natin. Wala sino man nadayuhan na maaaring magpalabas sa kahit sinong Pilipino, sa kahit saang lugar sa sarili niyang bansa, may ubo man o wala. Talaga lang. Ano ko talaga may ubo? At may sakit. Halimbawa lang mga kalina. Halimbawa lang, may COVID. Wala lang COVID. May ubo. Ano nga dapat gawin? Talaga, kahit may ubo o wala, hindi pwedeng palabasin. Dati nga, ina-isolate pa tayo eh. Ano ba yun? Pasalamat nga ang dayuhan na yan. At hindi siya kinuyog sa kayabangan niya. Okay. Ito siya ay nag-judge na. Nagkaroon na siya ng judgment dito. Diba? Dito, sinabi niya, dayuhan. May judgment na siya, diba? Tapos, ipinagtanggol ni Atty. Guanzon ang karapatan ng bawat Pilipino. Ipinagtanggol sa mall?
Ipinagtanggol ba niya ang bawat Pilipino o pinagtanggol niya yung sarili niyang dangal? Yung sarili niya, dahil siya Oo, napagsabihan. kaya nga. Okay? Wala siguro Agree. dayuhan. So, ini-expect niya, dayuhan yung naka-enkwentro ni Tony Guanzon. Pasalamat nga ang dayuhan, at yan ay hindi kinuyog sa kayabangan. So, wala siya doon, mga kaklira. Tandaan natin, wala si Senator Robin Padilla Robin para mag-aral siya Padilla ng na. judgment na mayabang yung kausap. Wala Ni na naman si Rowena Robinoy, oo. NBA on Disney Plus is happening now. We don't know who's going to catch fire or who will shine. Again guys, sa mga bagong pasok dyan guys, baka naman, like and subscribe po tayo mabsat. Baka naman. Alright, pasok. Wala pa talaga harang Okay, pasok. Oh, paano kung nadinig niya o nakita niya yung kwento ni Jess Falicis? Kung nadinig niya yung kwento nung buntis na security guard, lady guard, na naiiba yung version daw kapag nagkukwento si Rowena Guanzon. So, Baligtad. sino ang mayabang? Diba? Wala ka dun eh. Baligtad Kaya nga tayo attorney. mga kaklir, ayaw natin maging judgmental. Sa batas lang tayo. Dahil wala tayo dun. Pero dito, ganyan eh. Ganito si Robin Padilla, Senator Robin. Ang bilis maghusga. Nayabangan siya sa lalaki. Parang sa'yo, attorney. Ikaw daw yung kumausap sa mga vloggers, di ba? Sinabi niyang ikaw. Tragis. Si Yusek Claire Castro ang nasa video recordings o kaya yung audio recordings, anak ng kamoting Robin Padilla. Oo. Sige, tuloy. Wala naman siya doon. Hindi niya nadinig ang boses. Hindi niya nadinig manita. Niya nasitahin ng isang senior citizen. So, may care siya sa senior citizen, mga kaklira. May care siya. Anong natin? Di ba si PBBM senior citizen na rin? Diba? Shout out, Kung totoo may Florecita. care ka sa mga senior citizen at yan lang ang dahilan mo para And igalang, time Macwan, shout di out. umanong nagwala sa mall, nagmura, nagmaliit. Diba? Kailangan may Rolex at Gucci. Bakit nyo binabastos? Or hindi na ikaw. Yung mga kalyado mo, at saka ng Vice Presidente kasama ka pa, binabastos sa isang senior citizen tulad ng Pangulo Marcos Jr. Nandun siya. Pakita ko mga klira. Pakita ko sa inyo. Saan dito pa yung video? Ito. Kita ko. Wait lang dito ba siya? Dito ba siya? Hindi ko makita. Wait. Yata to. Ito. Sana hindi ay, putol. Wait lang. Sana yon? Tingnan ko ito mga kung hindi putol. Makita siya, pero nandito siya eh. Okay. Makita ko lang basta ako, nakita ko may isang video dito na nandito siya. Kaya nandito putol eh. Ito, mga kaklear. Okay? Yan Nung sinabi yan ng Vice Presidente, nandito siya. Ito nyo ba? Nakita nyo ba yung cursor ko? Tanggalin ko muna yung message nyo para pakita ko yung cursor. Tanggalin ko muna yung message. Go, attorney. Pakita mo na. Tanggalin ko muna yung message yan. Dito, sa gilid, nakita nyo ba yan? Wala dito. Dito, party yan, mga kaklear. Makikita nyo dito. Nandiyan si Robin Padilla. Habang nagsasalita, ang Vice Presidente laban sa isang senior citizen na si Pangulong Marcos Jr. So, paano mo i-justify na dapat, no? Na wag niyo sagot-sagutin ang senior citizen. So, ang senior citizen pwede magmura. The likes of dating Pangulong Duterte. Diba? Hinahanap ko eh. Basta yun na mga klira. Pinakita ko na sa inyo. Dito, sa video na yan, nandiyan si Senator Robin Padilla. Habang binibastos ng Vice Presidente ang ating Pangulo. Pangulo pa yun. So, concern si Robin Padilla sa isang senior citizen. Pero, kung senior citizen ka, dapat marunong ka rin gumalang sa kapwa mo. Diba? Hindi porket senior citizen ka, kaya mo nang magmura ng PI. Stupid. Ignoramus. Wala kang Gucci, wala ka namang Rolex. Diba? Parang, hindi rin nakaligtas sa pamabatikos ng aktor ang mga basher sa SOCMED. Bakit? Imagine mga basher Paano yung mga basher ng Pangulo? Binabasya kahit wala siyang ebidensya. Diba? Di mo pinapahinto yun
Di ba? Pambihira din ng mga troll, kapag may kakulay ninyo ang may pahayag laban sa pagmamalabis ng mga Chino sa ECC, sa WPS, halos gawan nyo ng kanta na papuri ulit. Pahayag laban sa pagmamalabis, ulit. Pambihira din ang mga troll, kapag mga kakulay ninyo ang may mga pahayag laban sa pagmamalabis ng mga Chino sa ECC, halos gawan nyo ng kanta sa papuri. Ito ngayon nagmamalabis na ito ngayon na nagmamalabis na isang Chino sa isang Pilipino, senior citizen sa loob mismo ng teritoryo ng Pilipinas, ay i-bashing nyo. Diba? Sa akin, mga kaklir eh. Una, sigurado ka bang Pilipino? Nandun ka ba? Nakita mo ba yung birth certificate? Nakita mo ba yung tao? Nakita mo ba yung pangalan? Hindi niya pa alam kung Chino talaga. I learned that ChatGPT works best with detailed prompts. Oops. Nakikipaglaban sa West Philippine Sea. Yung naging ugali. Yung naging behavior. Ito. My goodness na talagang mga Pilipino sa sobrang talino naging, di ba? Nag-sarcastic pa talaga. Yan Yun lang, attorney. Tuloy, yung mga paggamit yun ng ganito mga salita, TAN-GA. Di ba? EI. Para tuloy nagkakapare-pareho kayo ng linyahan kung paano kayo magsalita ng hindi maganda. Di ba? Ito, makaklear ito. Di ba? Sabi niya, dayuhan ito. May sinabi siya ulit. Parang nahimasmasan siya. Ito ang bahagi ng payag ni Senator Bill Kaugnay na nagbayad na video ni dating Comelec Commissioner Rowena Guanzon kung saan may nakasagutan is siyang individual dahil sa kanyang pag-ubo. Ayon kay Padilla, hindi umano Chinese. Yan na. Hindi umano Chinese ang taong sumita kay Guanzon, kundi isang Pilipino. Di ba nawaw mali ka? Di ba? Alam mo, Oo, mali talaga, ang bilis attorney. mag-judge. Ang bilis niya mag-judge. At inuugnay pa sa West Philippine Sea, yung pala, mali siya. Tapos, binawi niya para makarecover siya sa kanyang wow mali. Mas katanji-han ang pumanig sa taong iyon dahil si Guanzon ay isang senior citizen. Yun yung issue niya. Ang dami niyang pinagsasabi, walang basihan. Diba? Sino ngayon ito mga kaklira? Sino ngayon ang pwedeng sabihin natin sa kanyang description dito? My goodness na talaga tayo mga Pilipino. Sa sobrang talino, naging tan-GA na. Sino ngayon to? Nagsalita ka about this? Yung pala, hindi ka sigurado. Nagsalita ka about the West Philippine Sea, about dayuhan. Kinunik mo pa yung Chinese, pati China. Nang walang kinalaman yung bansang China, kinunik. Di ba? Kaya nga sa sobrang talino, naging, ayun na. Di ba? Makapag-komento lang. Naglabas na naman ng kavuvuhang sa loobin si Robin Hood Padilla. Ang bilis manghusga kasi. In the first place, sabi nga natin, wala siya doon para malaman kung sino ba talaga nagyabang. Ngayon, kamali siya, di ba? Depensa niya. Bigla ka magde-depensa. Depensa pala yung depensa niya. Hindi ka pa nga nakakaano dito. Nakaka-recover dito sa pinagbintang mo. May isa pang bansa tuloy na nadamay sa paninigaw ni Rowena Guanzon na walang kaalam-alam. Di ba China? Bansang China. Dinawit ka ni Senator Robin. Alam naman namin, walang issue ito about China. At walang issue about West Philippine Sea. Depensa niya, bahagi ng pagka-Pilipino, ang paggalang, yun naman pala Pilipino din naman si Guanzon. Diba? Huwag mo tanggalin na Pilipino siya, kahit senior citizen siya, Pilipino siya. So, dapat may paggalang din. Yusek, hello, batang helmet. Yusek, ilang beses ko nakasama sa kakamping kralian si Madam Rowena. Nakakaloka lang talaga yung mga ganap niya dati. Ayan, ito madalas kasi kakamping to. Lagi ito kasama sa rally-rally. Rally na kakamping noon. Pipi Lenny. Tama, nakisaw-saw. Specify, pero kakaloka. Diba? Bahagi ng pagka-Pilipino ang paggalang. Yun naman pala O di dapat alam din ito ni Rowena Guanzon. At pag-aaruga sa nakatatanda. Yun naman din pala bakit yung mga alagad nyo binabastos ang Pangulo? Pangulo na, senior citizen pa.
Ang dami pang fake news. Hinahayaan mo. Parang ano? Ba't parang ano tayo? Parang meron tayong tinitignan sa tinititigan. Di ba? Double standard? Double standard? Diba? Kaya't hindi tama na sitahin at palabasin si Guanzon. Nandun ka ba? Dahil senior citizen na ito. So pag may sakit, ang isang tao at pwede, halimbawa, hindi ko sasabihin may sakit si Guanzon, mga kapatid. In general tayo senior citizen, may contagious disease, halimbawa lang muubo, hindi tatakip ng bibig, walang face mask. So senior citizen siya, hindi siya dapat sitahin. Hindi ba, alam mo, hindi ba mas nagkikare ka na magsabihin na magtakip ka ng bibig kasi kung contagious yun, kung hindi po si Rowena Guanzon na sinasabi ko, in general to. Hindi ba mas marami ka masasave na tao kung pagsasabihan mo siya ng etiquette kung paano umubo, lalo in public. This woman stole 14 phones in 1 hour from regular people like you and me. We are easier to... Ngayon, nagkamali ka. Sinabi mong dayuhan. Sablay na naman. Hindi ka ba hingi ng paumanhin? Ang dami ka pa na ibang bansa. Tapos ngayon pala, hindi. Sablay na naman ba, attorney? Yun lang ang ano natin, yun lang ang ating alamin kasi muna yung facts. Ayaw natin judgmental eh. Walang sino man na dayuhan, hindi na ang maaaring magpalabas na kahit sa sinong Pilipino, sa kahit saang lugar, sa sarili niyang bansa. Kahit sa ibang bansa ka, kahit dito ka, kung may ubo ka, nakakahawa ka, even lalo na nung COVID-19. Di ba? Ubo ka lang, okay. Hindi ka magtatakip. Ba? Mga clear. Hindi naman tinanggi ni Rowena Guanzon. Wala ako nadinig. I don't know kung iibahin niya yung kwento niya o magdadagdag siya ng kwento. Pero wala tayong nadinig. Na nagtakip siya ng bibig nung umubo siya. Kahit isang beses lang. Wala siyang binanggit, di ba? Kasi kung nagtakip siya ng bibig, mga ka-clear, di siya masisita. Kung nagtakip siya ng panyo, kahit umubo ka ng maraming beses, pero may takip ka ng panyo sa sarili mo, di ka masisita. So with that, sinita ka, it means totoong hindi ka nagtakip ng bibig. At hindi rin naman niya tinikap. Sinabi lang niya na ubo siya isang beses dahil spicy noodles daw yung kinain niya. Na hindi niya binanggit sa una niyang kwento. Sinabi niya lang kumati yung lalamunan niya. Diba? So, let us see mga ka-clip. Yun lang, si ano naman tinikap ko? Si Senator Robin Padilla. About sa pagmamahal niya sa mga senior citizen. Tandaan natin, Senator Robin, ang Pangulo, senior citizen din. Okay, see you in a while. Ay, teka, papasalamat muna ako. Kay Nelson Cupino sa sticker and Lenny Naku po, Robin Hood. Sablay ka na naman. Sa bagay, parehas. Bagay kayo ni Guanzon. Anak ng kamote. Maraming salamat, attorney. Naku po. Time check, 12:42. Naku, 12:42 na pala. Sige, mag-last topic tayo, Mabsat. Last topic tayo. Para at least meron tayong 3 subtopic na i-upload mamaya. Maraming salamat, Mabsat. Baka naman. Sa mga di pa nag-like at subscribe dyan, like at subscribe. Shoutout po sa mga kasama natin. Again, nandyan si Viola, si Deo Marte, si Marisa, si Makwan, sino pa? Si Florecita, si Entay, Viola, sino pa? Si Katkat, sino pa? At sa lahat po ng mga silent viewers, shoutout po sa inyo. Last po tayo, Mabsat. Here we go.